Hey, what's up mga kapatid? Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. So meron na naman tayong bagong panonoorin at bibigyan ng reaction video sa araw na ito mga tol. Mula kay Pinas News Insider. Basahin muna natin yung title mga tol. No? Kakapasok lang, paktay na. Walang kawala, Robin Padilla. Uy. Sa utos ni President Marcos, West Philippine Sea pinawi. China, iyak mga tol. Yan ang title, no? Binasa lamang natin. So ito ang ating panonoorin ngayon. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Kaugnay din po ng nangyari pong pagbangga ng China o itong barko ng Pilipinas. Suportado raw ng National Defense College of the Philippines Alumni Association ang paninindigan ng Pilipinas laban ho sa pinakahuling agresyon ng China pa rin dyan sa West Philippine Sea. Ayon kay Aldin Cunha, ang Secretary General ng National Defense College Alumni Association, dapat ay magkaisa mga Pilipino sa pagpapakita ng suporta sa Pilipinas laban sa patuloy na panghaharas o panggigipit na ginagawa ng China. Hinikayat din ito mga Pilipino na suportahan ang pamahalaan sa mga hakbang ito bilang tugon sa mga agresibong aksyon ng China. Hinikayat din itong si Commodore Jerry Simon na isa ring miyembro ng Alumni Board ang mga Pilipino na maging vigilant at tutukan ang mga pangyayari ukol dito. Hindi lamang anya mga barko ng Pilipinas ang binabangga kundi maging ang tunay na kwento ito ay minamanipula rin umano. Tama. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na sa kabila ng payag o ng hayagang pagbangga ng China sa barkong ginagamit ng Pilipinas sa resupply mission nito ay nagpapakalat pa umano ang naturang bansa ng hindi tamang mga kwento. At Kumuha pa tayo ng syempre mga tol, hirap na hirap din yung mga pro-China dito sa Pilipinas ngayon. Kung paano nila ilalapit no, ang puso ng mga Pilipino. Siguro majority ng Pilipino, hihirapan talaga silang ilapit ang mga puso ng mga yan para mahalin itong gobyernong to, itong gobyerno ng China mga tol. No? Again, hindi tayo galit no, sa lahi, hindi tayo galit doon sa nationality nila no bilang Chinese mga tol. Wala tayong problema doon. Kasi naniniwala tayo mga tol, hindi naman lahat ng incheck ganyan mag-isip. Hindi sila katulad nung gobyerno nila mga tol. Pero ito nga mga pro-China, di ba? May hirapan talaga silang yung isulong yung propaganda nila para ang Pilipinas o ang mga Pilipino ay mahalin itong bansang to kasi mga tol, meron ng bukod sa mainstream media na nag-e-expose at nagbabalita nito. Idagdag mo pa yung mga vlogger, dagdag mo pa yung mga social media. At saka yung mga mismong mga mismong may katungkulan sa AFP, sa PCG mga tol. Meron din silang mga video, mga actual video nilalabas nila para makita ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng China sa Pilipinas mga tol. So kahit na anong gawin nilang baliktad sa kwento mga tol, hindi nila pwedeng pabulaanan yung video. Nakitang-kita naman doon. Saka kung logic lang ang iisipin natin, baka sabihin ng mga pro-China, hindi naman binangga ng barko ng China ang Pilipinas ang barko ng Pilipinas, kitang ko nakahinto naman 'Di ba? Hindi naman binangga Oh nga, nakahinto sa harap mismo. Sa harap mismo ng barko natin. Bakit mo haharangan yung barko natin? Unang-una, nandirito yan sa loob ng West Philippine Sea, 'di ba? Hahabulin mo, ikakat mo, anong dahilan, anong karapatan mo diyan? Wala ka naman sa teritoryo mo, 'di ba? So hindi talaga nila pwedeng ipagtanggol 'yan, mga tol. No, tuloy na natin 'to. mga balita mula sa ating kasamahan. Itong Department of Justice, planong gamitin ang terminong Sea of Asia sa environmental case ng Pilipinas laban sa China sa halip na West Philippine Sea. Inihayag na ng Department of Justice ang plano nitong paggamit sa terminong Sea of Asia sa halip na West Philippine Sea sa environmental case na ihahain ng Pilipinas laban sa bansang China. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ito ang terminong gagamitin na ng bansa sa kasong ihahain nito laban sa China dahil sa umunoy pagsira nito sa ilang bahura at iba pang environmental crime sa West Philippine Sea. Ito matapos nga na madiskubre ng Philippine Coast Guard ang naging sira sa mga naturang bahura nang magsagawa ito ng underwater inspection sa naturang lugar. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos ang naging pakikipagpulong nito kay former Supreme Court Associate Justice at former Solicitor General na si Francis Hardilesa, ating international environmental law expert na si Antonio Oposa at ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela.
Paliwanag ng opisyal, ang terminong Sea of Asia ay nangangahulugan na ang bahagi ng katubigan sa naturang rehiyon ay isang shared resource ng buong mundo. Nilinaw rin ni Remulla na hindi pa rin naman isinusuko ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea laban sa bansang China. Samantala, posible rin aniya na formal na ihain ang naturang environmental complaint ng Pilipinas sa susunod na taon. Umaasa naman si Remulla na igagalang ng China ang international maritime law. Punto pa ng opisyal na napakahalaga ng world opinion, lalo na ang pagrespeto sa kalikasan at mga panuntunan nito. Kinundi na naman ng 4 na US lawmakers o mambabatas ang ginawa ng China Coast Guard at Maritime Militia na intensyonal na pagbangga sa bangka ng Pilipinas na magdadala ng supply sa mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre Yan. sa Ayungin Shoal. 'Di ba naririnig natin palagi no, intentional mga tol. Ibig sabihin ay talagang hindi ito yung tipong ay hindi naman namin sinasadya. Hindi, sinadya, 'di ba? 'Yun ang talagang 'yun yung binabaligtad na kwento nila eh. Hindi tayo daw yung lumalabag, tayo daw yung nagiging maangas pa, tayo daw yung tahasang talagang ah, pinapawalang halaga natin o hindi natin nirerespeto yung kanilang soberanya. 'Di ba? Sila yung patuloy na nagsasabi nun mga tol. Pero kitang-kita naman natin kung sino yung wala sa pwesto 'di ba? Kinabibilangan ito ni na US House of Representatives Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCall, New York Representative Gregory Meeks, Subcommittee on Indo-Pacific Chair at California Representative Yang Kim at Subcommittee Member California Representative Amy Vera. Sa naging opisyal na pahayag ng 4 na mambabatas ng Estados Unidos, nakasaad dito ang suporta nila para sa Pilipinas kasabay ng pagkundina sa iligal na aksyon ng China. Yeah. Ayon sa mga mambabatas ng Amerika, ang naturang insidente ay bahagi ng mas malaking pattern ng agresibong pag-uugali ng China sa West Philippine Sea habang sila ay namamasok o nangihimasok sa exclusive economic zone ng ibang bansa. Kasabay naman ng pagkundina, inihayag din ng mga mambabatas ang pagsuporta nila sa naunang desisyon ni US President Joe Biden na palawakin pa ang mga joint patrols sa West Philippine Sea. Kasama dyan ang iba pang mga partners nito. Yeah. Sinusuportahan din niya nila ang commitment ng US sa ilalim yan ng US-Philippine Mutual Defense Treaty. Una na ngang nagbigay ng suporta ang Estados Unidos para sa Pilipinas kasunod na nga ng nangyaring insidente kasabay ng pagtitiyak ng suporta nito sa Pilipinas bilang isang kaalyado sa sandaling magkaroon anya ng armadong pag-atake sa disputed waters o pinagtatalunang karagatan. Ngayon, bumubuhos ang panawagan ng resign. Ang panawagang tanggalin. Dalawa yung ganyan mag-resign daw o tanggalin sa Senado. Mamaya papaliwanag. Well, hindi naman pwedeng tanggalin, 'di ba? Ang pwede lang makagawa nun kung i-impeach. Alam ko ganun 'yun Kasi ito, hindi naman siya hindi naman siya appointed, 'di ba? Ano siya, inihalal siya. Kumbaga tumakbo 'yan sa kandidatura, inihalal ng tao. So hindi 'yan ganung basta kung sino mang mas mataas tanggal ka na, hindi pwedeng gano'n mga tol. Pero 'yun nga nagba-backfire ngayon kay Senator Robin Hood yung mga naging pahayag niya nitong nakaraan na 6 na taon naman kinaya naman natin, 'di ba? Yung mga ganong akala mo lasing na nagsasalita doon sa Senado mga tol. So 'yun yung nagba-backfire ngayon sa kanya at binabalik-balikan ng tao mga tol panoorin natin, tuloy natin 'to. Hindi ko ganun kadali yan. Yung resign at saka po yung tanggalin. Hindi ganun kadali. Pero hindi mo masisi ang taong bayan dahil hindi lang ho resign o tanggalin ang panawagan. Marami sa mga nabasa kong comments at kung inyong mababasa yung ibang social media at saka sa mass media, galit ho ang mga tao. Nagsisisi. Pinagre-resign na, nagsisisi pa sila dahil kanilang ibinoto. Oo. Maraming nagsisisi at naiboto nila si Senator Robin Padilla. Kasi nga doon sa kanyang ginawa na hindi siya, ang dating niya, hindi siya maka-Pilipino, maka-China siya. Tapos may lumabas pang isang video, nandoon siya sa Filipino-Chinese community, nagsasalita siya doon na sinasabi niya hindi daw kasalanan ng China yung mga artificial island na naitayo sa mga teritoryo natin, 'di ba? Dito sa West Philippine Sea, hindi daw 'yan kasalanan ng China, kundi kasalanan daw ng mga ganid na politika na sa pera, binenta daw 'yun 'di ba? 'Yun ang sinasabi niya. Na sa madaling salita kung titignan mo, parang nililinis niya yung imahe nitong bansang 'to na wala silang kasalanan, 'di ba? Ngayon, hinihintay ng taong bayan na kung magsasalita ulit siya about dito sa pagbangga, 'di ba? Kung makikita ninyo, doon pa lang sa paglipad ng US Navy, yung sa maritime awareness lang, 'di ba? Maritime awareness. Iba na yung tono niya doon sa sa Senado. Tas kausap niya pa doon yung
Kausap niya pa dun yung maritime expert. Eksperto na yun mga tol, si Batong Bakal. 'Di ba? Nakikipagtalo pa siya dun eh. Sinasabi niya pa na ano eh, hindi ba tayo nakakaano rito? Nag-e-escalate, 'di ba? Paulit-ulit natin narinig sa kanya yan mga tol. O ngayon, eto, yung ginawa ng China na pagharang at dahil nga doon sumadsad yung ating maliit na bangka doon sa CCG, hindi natin siya marinig ngayon mga tol. Hindi natin siya marinig, mga kapatid, no? Asa na siya. No, tuloy natin 'to. At alam ba niyo, naglabasan na yung mga video na siguro mamaya o isang araw ipakita ko rin sa inyo. Mga 1 year ago yata yun o kung ilang buwan na naging guest speaker siya ng Chinese community. Mhm. Abay, kanya pang pinagyayabang doon na Yun yung sinabi ko. 65% daw ng mga Pilipino ay may Yeah, lahing Chinese. Totoo ba yun? At mahal na mahal talaga niya yung Chinese. Talagang ang pinanguhugutan niya ay Chinese community. Maging proud pa nga daw tayo 'di ba? 65%. Napanood na natin 'yun mga tol, binigyan na natin ng reaction video 'yun. Dapat Filipino community, dapat Pilipino ang kanyang panggagalingan, pinanguhugutan. Kasi elected senator siya. Grabe itong China. Walang karespeto sa atin. Pati nga si Secretary Tudor, binabanata na nung spokesman ng Foreign Affairs o Foreign Minister of Foreign, ano bang posisyon yun? Yung si Mao Ning, Oh, Ming. yung tagapagsalita ng China. Binabanata na si Secretary. Parang sabi niya parang sobra daw yung tapang at ang mga sinasabi ng Department of National Defense Secretary natin. Abay, natural. Siya Tawagin ba naman silang squatter eh? ay nagtatanggol. Siya po yung inatasan ng Pangulo na magtanggol, Yes. magdepensa sa karapatan ng Pilipinas sa buong bansa, hindi lang West Philippine Sea. Pati yung mga statement at sinasabi ng ating gobyerno, kino-question na ngayon ng China. Di ba? Kaya nga yung sunod natin topic, resupply mission, mas mapanganib. Ako yung aking paniwala. Kasi nga walang karespeto sa atin ng China. Mhm. Pangalawa, ito yung matindi. Batas at MDT. Ano ibig sabihin yan? Yung ating mga batas at Mutual Defense Treaty, hindi na rin o hindi kinikilala ng China. Pinakikialaman pa nila. Tama. Alam niyo bakit? Yung huling statement ng China, kinu-question nila yung ginagawa at mga statement ng Amerika doon sa mga nangyari sa West Philippine Sea. Bakit daw kinakampihan ng Amerika? Bakit daw nakikialam ang Amerika sa problema ng Pilipinas? Aba, isipin mo yan. Anong pakialam ng China sa ginagawa ng Amerika at anong pakialam ng China sa mga batas na sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos? Ba, tayo nga hindi naman natin sila pinapakialaman kapag sinusuportahan nila North Korea, 'di ba? Kapag may nakikipag-meeting sila kay Putin, 'di ba? Meron din naman sila mga kaalyadong bansa eh. Ang kulit nitong akala mo sila rin may-ari sa buong Pilipinas no? Ganun po, walang karespeto. Kaya ho talagang malala ang sitwasyon. Alam niyo, ang bansa na may respeto sa mga batas, meron pang may pag-asa pa eh. Meron hong pwedeng kapayapaan pa eh. Pero itong China, sa lahat ng anggulo, wala silang respeto. Walang respeto sa international law, walang respeto sa mga Pilipino at sa ating mga batas. Pati ngayon, yung ginagawang mga statement ng Amerika, statement pa lang, binabanata nila. Bakit daw nakikialam ang Amerika sa Pilipinas? Meron yung Mutual Defense Treaty. Kaso kabilang sa kasunduan yan sila ay magpo-provide ng suporta sa Pilipinas in case na may pangailangan tayo. Yeah. Wala pa nga ginagawa ang Amerika. Tama. Kasi wala pa naman tayong request. Mhm. Ang ginagawa ng Amerika, mga statement lang, pagkundi na lang sa ginagawa ng China. Mhm. Ayaw. Di ba? Yun eh. Yun yung mapanganib na sitwasyon. Sana dasal na lang siguro magagawa natin dito. Pero at least yung ating gobyerno, ano man po ang panlalait, ang insulto, pagmamaliit, kawalan ng respeto ng China, hindi naman po natitinag ang ating gobyerno. Tama yun. Naninindigan pa rin po ang ating pamahalaan. Yeah. Na panindigan po ang teritoryo ng ating bansa. Yun po yung magandang balita hanggang ngayon. Kahit anong mangyari, nandun ang posisyon ng gobyerno Which is na good. dapat nating suportahan. Kaya nga po itong resupply, mas kaabang-abang. Hindi natin alam kung ano mangyayari. At siyempre, hindi po papayag ng ating gobyerno ng paulit-ulit yan. Kung yung mga panghaharang ay nakaraang mga panahon at taon, kahit ng panahon ni Duterte, nangyari na ho yung banggaan eh. Mhm. Di ba? Wala naman yung ginawa yung nakaraang gobyerno, kaya na-spoiled yung China. Tama. Parang kung ano ang ginawa ng China sa nakalipas na 6 na taon, gusto nilang ituloy-tuloy yun kasi Akala nila yun pa rin yung magagawa nila mga tol. Kasi tulad nga ng sinasabi natin, di ba? Nasanay na sila sa ganyan eh. Sinanay natin sila sa ganyan eh, di ba?
Yung panahon pala dati ni Pangulong Duterte, ginawa rin nila yan sa Pilipinas. Nagkaroon din ng sadsad o salpukan mga tol. Pero biruin mo hindi natin nabalitaan yun sa mga media. Hindi masyado napag-usapan mga tol sa international community. Hindi natin napag-usapan yun dito sa mundo ng internet, sa YouTube. Hindi napag-usapan yun mga tol. 'Di ba? Parang wala lang nangyari. Best friend eh. 'Di ba? Okay lang yan friend. Okay lang yan best friend. 'Di ba kawawa naman yung mga PCG, kawawa naman yung mga kasundaluhan natin mga tol. Parang nawalang ano 'no, nawalan sila ng silbi o saysay nung mga panahon na yon mga tol. Eh, wala eh. Eto na ngayon, bago na presidente natin mga tol, gumagawa ng paraan para maitama kung ano man yung mali, no? Maraming nagawang mabuti, maraming nagawang maganda si PRRT mga tol. Pero pagdating dito sa pakikipagkaibigan dito sa bansang to, palagay ko isa yun sa mga mali, no? Mga mali talaga. Well, kahit naman sa totoong buhay nangyayari yun, makikipagkaibigan ka sa isang tao, akala mo mabuting kaibigan, pero yun naman pala, itatraidorin ka rin. 'Di ba may mga kaibigan tayong gano'n mga tol. Akala natin mabuting kaibigan sa atin pero iba yung isinukli sa atin. So gano'n din siguro 'no yung pagkakamali ni ano, ni PRRD. Siguro honest mistake naman mga kapatid, hindi naman talaga sa nagbulag-bulagan siya o hindi naman siguro sa ibinenta niya ang Pilipinas 'no. Siguro sa pag-aakala niyang gaganda ang magiging takbo ng West Philippine Sea kapagka nakipagkaibigan tayo sa China, hindi na sila magiging agresibo. Pero mali ang naging resulta eh, 'no? Kabaliktaran mga tol eh. Mas lalo silang naging agresibo sa atin eh. Mas lalo nila tayong minaliit, 'no? So gano'n na nga ang nangyari. Noong nakalipas na 6 na taon, hindi naman siya kinontra ng Pilipinas. Mhm. Kinusinti nga halos, pinabayaan nga yung mga harassment na ginawa ng China sa atin noong nakaraang mga taon. Ngayon, gusto ng China ituloy-tuloy yun, pero hindi naman pwede dahil iba na ang Pangulo ngayon. Tama. Iba na ang ginagawa ng ating gobyerno. Dahil pinanindigan na ng ating gobyerno, hindi pwede yan. Meron tayo mga batas na dapat sundin. Kaya ako pumapalag ng ating gobyerno. Hindi totoo na ngayon lang ho nangyari ito. Hindi totoo na ngayon lang nanghaharas ang China. So mali yung sinasabi rito ni Senator Robin Hood, 'no? Na sinabi niya 6 na taon wala naman nangyaring ganito, 'di ba? Ang hirap lang gayahin ng boses niya eh, kasi parang lasing eh. 'Di ba? 6 na taon wala naman nangyaring ganito, 'di ba? Sabi niya gano'n, bangka nga lang daw ang gamit niya. Naghatid nga daw siya ng resupply mission eh. Kaya paulit-ulit natin sinasabi, gawin niya ngayon 'yun. Ngayon niya gawin, 'no? Tapos may video. Nakaraan kasi walang mga video eh. Noon nakaraan walang mga kamerang ganito. Kung meron man, 'no, hindi na pinapalabas sa TV. Ayaw ata ng presidente no'n, 'di ba? Dekada na. Binaliwala lang ng mga nakaraang gobyerno. Ngayon, hindi na pwede pumapalag na tayo. Kaya nagiging controversial. Well, yung issue ng Mutual Defense Treaty, ito na ipaliwanag ko, pero marami pa yatang hindi nakadinig, pero ulitin ko. Ang Mutual Defense Treaty, 70 years old na po yan. 70 taon na po ang agreement niya ng Pilipinas at ang Amerika. Huwag po kayong magmadali. Dahil ang nakalagay po sa agreement na yan, kailangan magre-request pa ang Pilipinas sa Amerika bago sila kumilos sa kung ano man ang ating pangangailangan. Yun po, lalo na ho sa ganitong crisis. Hindi po automatic na ang Amerika ay makikialam kasi hindi po kasama doon sa agreement. Kaya huwag kayong maghanap bakit ang Amerika walang ginagawa ay inaharas tayo. Ang Amerika bakit puro salita ay tayo inaharas ng China. Abay ganun po kasi hindi naman tayo nag-request pa. Kaya yun po yung importante ulitin. Inyo pong ikalat, inyo pong iparating sa ating mga kababayan. O at least ngayon naiintindihan na natin mga tol, 'di ba? Ang akala natin dati na pag bastang umatake ang China, automatic kung aatake rin o tutulong agad ang Amerika dahil 'yun ang ating kasunduan. Pero dapat pala mag-request pa muna tayo, no? So tuloy natin. Kasi marami nagtatanong niyan. Puro lang daw salita ang Pilipinas at ang Amerika wala namang ginagawa. Eh wala nga tayong formal request. Kailangan po may formal request ng Philippine government na ipapadala sa Amerika para yun ang pagbabasehan ng Amerika para sila kumilos, para sila gumalaw, para tayo ipagtanggol, para tayo suportahan. Hanggat wala pong natatanggap na formal request ang Pilipinas, natanggap ang Amerika galing sa Pilipinas, hindi ko talaga sila gagalaw. Kaya sa ngayon, puro statement, puro pagkundina, puro pagsubaybay, puro pagpaplano ang ginagawa ng Amerika. Kasi hindi sila pwedeng gumalaw. Yan po ang nakasaad sa Mutual Defense Treaty. Pero sa oras na ang Pilipinas ay mag-request, formal request na humingi na ng tulong sa Amerika, maniwala kayo, mabilis pa sa kidlat yan, nandiyan na sila. Actually, nandito na yung mga yan eh. Mabilis pa sa kulog, mabilis pa sa kidlat, agad-agad kikilos at gagalaw yung mga yan. At siguro yun lang din ang inihintay ng US kasi nag-iinit na rin yan eh.
Nag-iinit na rin yung mga yan. Sa totoo lang, meron silang agenda rin eh. 'Di ba? Pero yun nga 'no, 'pag, nag-request tayo ng ganyan, parang sinabi na rin natin, parang nag-declare na rin tayo ng gulo niyan mga tol. Which is ayaw natin kasi nakikita naman natin yung nangyayari sa ibang bansa, 'di ba? Kawawa yung mga ano, 'di ba? Ayaw natin nun mga tol. Kaya hangga't maaari kung madadaan pa sa diskarte o taktik ang ginagawa ng Pilipinas na ipaalam sa international community, maipaalam sa buong mundo yung ginagawa ng China mga tol at talagang kondenahin sila ng buong mundo. Siguro sa paraan na gano'n mga tol, titigil din yung mga yan, no? Tuloy natin. Pero hangga't wala yung request na sinasabi natin, yun ay hindi mangyayari. Okay? Pero huwag nating sisihin ang gobyerno bakit hindi natin ginagawa yun. Huwag nating sisihin ang pamahalaan, ang ating militar at ang ating Pangulong Marcos, bakit hindi tayo nag-request. Kasi mapanganib na po yun. Tama. Gulo na yun. Ayaw natin ang gulo. No to war. No to war. Yo. Yun po ang kailangan. Kahit na tayo ay hinaharas ng China ng ganyan, pero hindi ko tayo pwedeng makipaggera. Kasi kawawa ang sibilyan. Tama. Babagsak ang ekonomiya, Tama. maraming buhay na pwedeng mawala. Alam mo Tama. sa war, ano ba? Lahat tayo collateral damage. Yes. Ayaw natin yun. No to war. Kaya again, wag po ninyong hanapan ang gobyerno. Yung iba dyan nagmamadali, alam yata ng iba dyan, away kanto, away lasing away kapitbahay, hindi ho pwedeng away kapitbahay ito. Kailangan dito malawak ang paghahanda. Dami ko nababasang ganun sa comment. Mga ganun. Dami ko nababasa sa comment na ganun. Epekto ng kalusugan, seguridad, ekonomiya ng buong bansa. Yun po yung sinasaalang-alang dyan ng Estado. Kung tayo makikipag-away sa kanila, dapat doon pa. Pero hindi nga ginagawa yan kasi nga buhay mo, buhay natin, buhay ng lahat ng Pilipino, ekonomiya at seguridad ng buong bansa ang iniisip dyan ng pamahalaang Pilipinas. Yes. Yan ay ayaw nilang mangyari. Ayaw ko rin mangyari. Kayo, gusto ba nyo? O kasi kaya ako pinapaliwanag ito, meron nagsasabing, gustong-gusto rin natin ng war or ng gulo. Ba? Ang babaw naman ng kaisipan nyo. Parang hindi naman kayo, siguro hindi nakatapos ng elementary man lang na nagsasabi nun. Parang si ano no? Parang isang senator, no? Na pinagre-reservice na yung mga Pilipino. Akala mo talaga gustong-gustong lumaban na agad, no? Palibasa, napakadami niyang armas sa bahay, eh. Salitang kanto yun eh. Alam nyo, ang pagsasalita may kaakibat na responsibility and accountability. Kaya dapat maliwanag. Dito sa channel na ito, Mike Abby Opinions, ipinapaliwanag natin. Okay? No to war. Okay? Yan po yung maliwanag. So, itong resupply, mapanganib ito kasi talagang maraming harassment na gagawin ng China. Pero hindi aatras ang Pilipinas. Yes. Sa mas malalim na Tagalog pa, hindi yuyuko ang Pilipinas. Magpapatuloy ang pagproteksyon sa ating mga mangingisda sa ating West Philippine Sea at resupply ng gamot, pagkain at water, tubig sa mga sundalo sa Ayungin Shoal. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin mga kapatid, no? Ay, ayaw natin mga tol nung gulo, ayaw natin na kaya sinabing hindi tayo nagre-request pa no sa US kasi nga mga tol, kahit na sabihin nating mananalo tayo sa gulo o diyan sa gera mga kapatid. Pero after nun mga kapatid, napakahirap no, napakahirap para sa ating bansa. Ngayon pa nga lang 'di ba, patuloy ang pagbagsak ng piso kontra dolyar, patuloy ang pagtaas ng mga bilihin, 'di ba? Patuloy ang pagtaas ng pamasahe, ng gasolina, 'di ba? Napakahirap na ng Pilipinas mga tol. Tapos kapapasok ka pa sa ganyan, mas lalong babagsak ang ekonomiya. Tapos biruin mo ilang buhay ang masisira at mawawala niyan. Ilang mga establishmento ang guguho mga tol. Paano tayo makakabawi agad-agad niyan mga tol? Kaya doon sa mga nagsasabi mga tol, naku po, ewan ko na lang. No? Kaya hayaan natin yung gobyerno natin gumawa ng paraan. No? Pero hindi naman tayo as in susuko, ipapamigay na lang yan. Hindi tayo yuyuko. Tulad nga ng sinabi nito ni Mike Abe Opinions mga tol, hindi tayo yuyuko kumbaga. Pero hindi tayo papasok sa ganun. No? Hindi tayo papasok sa gulo. Nakikita naman natin sa ibang bansa yan mga tol eh. No? May nakikita, napapanood natin yan sa tawag dito sa ibang mga social media platform mga kapatid na hindi talaga maganda may dudulot niyan. Bago natin to wakasan, hinihikayat kita na magkomento sa baba. Ibigay mo ang iyong opinion mga tol. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.